Ngayon, mga kotsero, kanina, si Rodrigo Roa Duterte ay nagpa-press con. Alam niyo mga kotsero, ito, real talk to. Real talk to. Ayoko pang mamatay si Digong. Totoo lang. Ayoko ho siyang mamatay. Sinabi niya may cancer siya. Sige, papasabugin ko na. Para, isa sa mga inamin niya yon, may cancer daw siya. Hindi na raw niya kayang tumakbo ng national kasi may cancer daw siya. Something like that. Ako ayoko siyang mamatay. Sana nga walang cancer eh. Kasi gusto kong makita siyang nakakulong. Gusto ko kung pagbayaran niya yung mga pinagagawa niya sa war on drugs. Yun po ang gusto kong mangyari. Ayoko po siyang mamatay. I don't want him to get the easiest way out. Ang gusto ko po sa kanya ay mahabla, makulong at pagdusahan ng mga kasalanan niya. So, ICC, ano na ba? Akala ko ba wake me up when September ends? Ito yung umpisang parte. Ito yung umpisang parte nung kanyang press con kanina. Hindi ko na sinama yung iba kasi alam niyo naman si Digong eh. He's always ranting eh. Did I not announce it several months ago? But you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. And it is almost a... sige, tatakbo na lang ako. Wow, yung gusto ninyo. Ngayon si Salvador Panilo, tuhak daw ang kung dili daw senador o mayor niya imong gaganan according to Well, let me put it this way. Kilala naman niyo ako, been your mayor for so many years now. Oo nga eh. You think that I can... Imagine, ang tagal-tagalan niya mayor ng Davao City, hindi man lang niya na napaunlad katulad ng Makati. Di ba? Siya mismo umamin, sabi niya, I've been your mayor for so many years now. Ilang taon na siyang mayor ng Davao City, hindi man lang niya napaunlad katulad ng Makati, Quezon City, Cebu. Carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Ulitin ko, ayoko mamatay si Digong ha. Ayoko mamatay si Digong. Ang gusto kong mangyari sa kanya, maaresto siya, humarap sa korte, at makulong. Yun lang. Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, 73 pa lang siya. Mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Or are you considering local position? Local position. Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? You yan. mayor. Who else? Ikaw. Sino Of course. Also, Of course. Mayor. Mayor tayo. Mayor, sure. Kaya mo pa, Mayor? Kaya mo pa? Sure, Mayor. Yan ang gusto. Is it a public clamor? Yes. Among sa media? Yes, Mayor. Well, Baka public clamor naman. is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community, Yes, of course. gusto ng tao Yes, of course. Anong yes, of course? ibig sabihin? Yes, Yes. Sige, magmahinga tayo. Mayor Bastean. Yan. Tatakbo daw siya mayor. Alam niyo kung bakit Kung bakit feeling ko scripted to? Mga kotsero, in the first place, kilala natin si Digong. Si Digong, mga kotsero, nung tumakbo siyang presidente, ganyan din yung drama niya. Gusto ba ng taong bayan? Yan ba ang gusto ng taong bayan? Tatakbo lang ang presidente kung yan ang gusto ng taong bayan. Diba? Inuulit na naman niya yung drama niya noong 2016. Yun ulit. Ano bang sinasabi ng media? Ano ba? Yung bang sinasabi ng media is a reflection of what the people want.
O di takbo tayo. Takbo tayo, Mayor. What the F? Drama na ito. Hindi na lang magsabi. Dinadaan pa sa ganyang drama. Sabihin na lang natin yung totoo. Oo, na gusto mo pang tumakbo. Oo, kasi nadulas na siya. Alam nyo, maya-mayang konti, madudula siya kung ba't gusto niya tumakbo. Madudula siya. Alam nyo naman si Digong, mahilig siyang magsalita ng hindi nag-iisip, di ba? 79. March 28, 1945. So, mag-80 years old na siya. Oo. 80 lang. 80. 79. No, 79 to be exact. Akala ko 73. Kakasabi lang niya 73. Ano ba naman klaseng matanda to? Uy, nadulas ako. Ang alam niyo na edad ko. O game, tuloy natin. Tatakbo daw siya mayor ha. Tatakbo daw siya mayor. Alam niyo kung bakit? Mamaya, maririnig niyo kung bakit. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Vice mayor daw si Baste ha. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. 73 daw siya ha, paulit-ulit. May cancer kasi ako. Ayun. May cancer daw yung matanda. Wala kang cancer, Digong. Ikaw yung cancer. May cancer ka sa lipunan. Ang makakalain yung lahat ng tao, healthy. Baka hindi pa rin inabot. To be Duterte. You're going to appear kasi yung Quadcom ng Congress wants you to Quadcom. Well, if it's their pleasure, why not? are you going to Yes. Ang tanong, kung pupunta raw ba siya sa Quadcom hearing? Yun ang tanong ha. Ang sagot niya, if it's their pleasure, why not? Narinig niya yan ha. Pupunta raw siya kung maiimbitahan siya. Kakasabi lang niya, di ba? Ano yung paulit-ulit na sinasabi ni Panelo? Hindi puputin. Kakakausap ko lang kay mayor nitong nakaraan. Hindi raw siya pupunta. Pero ngayon, binabawi niya. Balentong na naman itong matandang to. Pati yung nail cutter ko, naipakita ko sa inyo. Balentong na naman itong matandang to. Sinungaling talaga eh. Walang balak pumunta yan. Ba't pupunta yan dun? Papaasahin lang niya yung mga taga Quadcom. Tapos sasabihin niya, ang tatanga ng mga yun, bakit ako pupunta dun? Ganyan si Digong eh. Kilala na si Digong, mga kotsero, alam natin yan. Tapos para ilusot ng mga DDS bubulagers yung pagsisinungaling niya, sasabihin, wow, political genius talaga si Digong. Tingnan nyo, nauto niya yung mga taga Quadcom, di ba? Ganyan ang political genius, guys. Political genius talaga, master strategist, art of war, chess master, mahal na yung Pangulo Rodrigo Duterte. Palusot lang yun sa pagsisinungaling niya. Yun lang yun. Tignan niyo yung mga itong mga DDS, di ba? Nagsisinungaling na happy pa sila. Ganyan sila katanga, mga kotsero. Ganyan katanga ang mga DDS. Pinagsisinungalingan na sila, happy pa sila. Ganyang klase sila. Tapos, mabubuisit kapag ganito, pag ganyan. Anong gusto nang malaman sa akin? they're investigating yung extradition Ako, totoo yan. relations sa Congo and other Wala man. illegal drugs. Wala tayong pugo. Kaya nga namamatay yung mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Kaya namamatay yung mga tao sa buong Pilipinas. Hindi lang dahil sa illegal drugs, pero dahil din sa war on drugs. Namamatay nga yung mga tao dyan dahil sa illegal drugs. Talaga. Namamatay talaga sa illegal drugs. Nakaka-overdose yun eh. Nakakapatay talaga yun. Nagpapatayan dahil din sa droga, di ba? Pero, kailangan tanggapin din ni Digonggong. Kailangan niyang tanggapin na pumatay din siya dahil sa illegal drugs. Amin ka na lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Pugo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pugo. Alam mo maglaro ng pugo? So
you're going to appeal. Anong kinalaman nun? Yung ano, kung alam mo maglaro ng Pogo o hindi? Anong kinalaman nun sa pagpayag niya na magtayo ng Pogo sa Pilipinas? Siya nga nagpapayag ng lahat ng yan eh. Mga kotsero, wag niyong kakalimutan ha. Basta pag Duterte ang nagsalita, it's DD shit show. Nang uuto lang to. Kaya to nagsasalita para sa mga taong naniniwala sa kanya. Hindi para sa sambayan ng Pilipino. Here, Mayor, Sa Congress. Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. How do you feel, Mayor, na yung mga pulis natin, ng mga delikado, and after PRP, kinubisa, ngayon contact sila, kung hindi makakatulispas with their family dahil... They will have thought on legally. Okay, wait. Ikukonsulta ko sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to hindi ako practicing lawyer. So I would not do the dynamics of what are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Wait. Ang question is, ano masasabi niyo sa ginagawa ng Congress kay Garma at kay Leonardo? Ang sagot niya, they have to take it legally. Oo, tapos ang ending niya is bibigyan daw niya ng abogado si Garma at si Leonardo? Tama yung dinig ko? Bibigyan niya ng abogado? O magkukonsulta lang siya ng abogado? All that I can do is to provide them with lawyers. Magbibigay daw siya ng abogado kay Garma. Wow. Panahon na naman ng pag-ibig. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Sir, anong performance yan? Oo, itataya mo ang iyong reputasyon. Grabe, no? Na-trigger siya kay Garma. Grabe naman si Digong. Iba pala talaga mag-alaga si Digong, no? Lalabanan ng Kongreso para lang sa'yo. Di ba? Hindi. Pwede bang yung kanta ni Pacquiao, no? Para sa'yo ang laban na to. Yes! Tuloy natin. Ganda, ito yung first part ng press con eh. Ito yung pinakamagandang part. Totoo lang. Tuloy natin. Any comment about the Congress? Yung pinaka-congressman Mayor. Tapos ngayon, ang Congress mukhang naging investigating body, mas masama ko sa NBI at contempt ng kanilang mga resource person. Ang mga suggestion ko nga, i-abolish na ng NBI, pati police sila, no? Okay, That's my thanks. suggestion. Okay, thanks. So, Mayor, ang sabi ni Inday, may Duterte tapat po ng senador. Sino kaya? Paulo, Basti, or you? Not me. Hindi ko na kaya sa... Basti siguro? Ano ba? I really do not know. Hindi kami nag-uusap eh. Inisita nila Mayor. Truth to tell, we have yet to sit down at this very late filing na of what we would like things to happen sa aming political life. Alam mo, napakasinungaling talaga na Digong, no? Sabi niya, hindi pa raw sila nag-uusap. We have yet to discuss. Oo. Recently lang may nag-viral na picture magkakasama silang apat eh. Anong pinag-usapan nila doon, si Garma? Common sense, mga kotsero. Sabi ko sa inyo, this is the DD shit show eh. Common sense. Nag-upload si Sara ng picture. Nasa kama pa nga si Digong, di ba? May kulambu sa likod, tapos ang puri ng mga DDS. Wow, Rodrigo Duterte, yung tayong kumot mo ng Malacanang, no? Tapos andun si Pulong, andun si Baste. At palagay nyo, anong ginawa nila dun? Nagkwentuhan tungkol kay Garma? Pinag-usapan yung magkano yung kurakot nila? Palakihan sila ng kurakot? Of course not.
Ang pinag-usapan nila doon ay kung sino yung tatakbo. Bakit? Filing ng COC yun eh. Kakatapos lang mag-file ng anak ni Pulong ng COC. First District Councilor yata o Congressman, I don't know, basta First District, either of the two. After nung nag-file ng COC, etong si Pulong, yung anak niya, nagsalita siya, sabi nila, undecided pa raw sila, sabi ni Pulong. After nun, nag-upload ng picture si Sara, kasama si Baste, si Pulong at si Digong. Sa kama ni Digong, nag-selfie sila. Ano yun? Nagtitigan lang silang lahat. Wala silang pinag-usapan. Pinag-usapan nila? Magkano kurakot mo dun sa 51 billion? Gamitin ko pang kampanya. Sabi niya kay Pulong. Huli talaga eh, huli. Huli ang kasinungalingan nito matandang to, promise. Sasabihin niya, hindi pa sila nakapag-usap, nag-upload na yung anak. Na nagkita-kita na sila. O syempre, ipagtatanggol ng mga DDS yan, sasabihin nila, paano ko nakasigurong pinag-usapan yung kampanya? Magkakasama lang naman sila sa picture. Nandun ka ba para sabihin na nag-usap sila tungkol sa kampanya? Diyos ko, ganyan mag-isip talaga mga DDS. If ever pagtatanggol nila yung sinabi na yan ni Digong. Yun ang sasabihin ng mga DDS. Sigurado ka ba? Nandun ka ba para marinig yung mga kwentuhan nila nung panahon na yun? Ganyan. Come on. Politicians are politicians. Politician. 3 politician yung magkakapatid. Diyos ko, tigilan nyo kami. Huwag nyo kaming i-gaslight. Tuloy natin. Ito yung ito na, papunta na tayo sa exciting part. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sa marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, or nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. May trabaho kasi yan eh. And if it would entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko na. May kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Merong trabaho mas... Narinig niyo yan? Narinig niyo yan? O, in case hindi yun narinig, ulitin natin. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Wala na raw siyang pera, kaya daw tatakbo siya. Nadulas ka, boy. Wala na raw siyang pera, kaya tatakbo ako. Ito na yung nagbigay siya ng advice. So tungkol sa kung paano maaaring yumaman. Kung magpupolitika ka raw, paano ka raw yayaman kung ikaw ay papasok sa politika? Ito yung sinabi niya. Merong trabaho mas maganda pa dyan sa pagiging politiko. Hindi ka naman masyadong magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Magnakaw ka. Kung papasok ka ng politika, magnakaw ka. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Take note ha. Take note. Comfortable and luxurious retirement. Pupuntahan natin yan maya-maya. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kaya ka magnakaw.
Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Di kaya talaga. Sayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabutan pa man ni John Ledesma. Kasaya naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation. Makikinabang talaga next generation. President, Makikinabang talaga ang next generation. Oo. To afford you a comfortable and luxurious retirement, bilang politiko, kailangan mo raw magnakaw. Pero syempre, lawyer siya. His words has to be precise. Kailangan magkaroon siya ng palusot. Kaya sinabi niya, hindi natin kaya yun. Gumanon siya. Pero palusot lang yun, guys. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano ang salin niya. Kasi naaalala ko, si Samuel Martires, protektado niya yung salin ni Digong ng presidente. Labasan nga ng salin para malaman natin kung hindi ka talaga yumaman sa pagiging presidente. Si Trillanes. 211 million pesos ang hindi niya dineclare sa salin. Kaya alam ni Digong na very, very damaging ang salin. Saan nakita to ni Trillanes? Ito yung salary grade niya, 30. Bilang mayor, 78,000. Totoo naman, wala naman talagang yayaman sa 78,900 na sahod per month. Wala talagang yayaman dyan. So tama siya dun. Tama, siguro, based on experience, sabi ni Digong, hindi, kailangan natin magnakaw based on experience. Bakit? Saan niya nakuha yung 211 million? Balikan natin yung mga huling kataga niya bago tayo magtapos sa live stream. Hindi ka naman magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Balikan natin ha. Oo, balikan natin. Ulitin natin. Sa kanya nang galing eh. Ito yung advice sa pamilya niya. I think that at one time, comfortable and to assure you ka, magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung nasaan man po kayo ngayon, God bless you and I'll see all of you later sa ating next Coach Jarrett Live. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe and I'll see you later guys. Alright, bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?